Hello everyone! Welcome sa aking YouTube channel. So, sa reading na ito, ang topic natin is, ano nga ba ang mga special messages sa inyo ng person ninyo? Okay, mamimili kayo between pile 1, pile 2, and pile 3. Yung timestamps po is nakalagay sa description box or sa comment section. Anyway, sa pagpili po, wag po kayo magmamadali ha. Think of your person, then use your intuition or yung tinatawag na para bang kutob. Then, mamimili kayo sa tatlong ito. So, before po ako mag-start ng reading for pile 1, sa mga gusto po pala na mag-avail sa akin ng private reading, mas maganda po kasi ang private reading kasi specifically ang message para sa inyo. Just message na lang po sa aking Facebook page, Readings by Elle. As at the moment, 3K followers po siya. And also, pa-follow din po sa aking TikTok account, Readings by Elle. As of the moment, 36K plus followers ako doon. Wala na po akong ibang TikTok account and Facebook page. Yan lang po mga binanggit ko. So, sige, kung nakapili na kayo, no, mag-skip na po kayo and proceed na po kayo sa pile number 1. Hello sa mga pumili ng pile 1. So, this is the reading for you guys. So, take what resonates and leave the rest. So, sige, bubuhat na ako ng tarot cards. Ano nga ba ang mga special messages sa inyo ng taong nasa isipan ninyo or yung person ninyo? So, sige. Itong tarot deck ang napili nyo, diba? Okay. Drop pa ako ng ibang tarot cards para mas makuha ko yung message. Sige, I see. Okay. Yung iba sa inyo na nanonood ngayon, maaring nagkakaroon kayo ng certain issues ng taong ito. Possible, pride. Kung nagkakaroon kayo ng misunderstandings. Pride yung nananaig, may mas ma-pride sa inyo. Yung iba naman sa inyo, it's all about jealousy, pagsiselos. Or, alam mo yun, hindi kasi may iwasan sa relationship na may hadlang talaga. Whether ugali o sitwasyon, 'di ba? Pero kasi ang mensahe sa inyo ni person, maganda actually for this pile. Hanggat maaari daw, kaya nga naman daw magsakripisyo. Or, alam mo yan, mag-compromise pagdating sa'yo. Binabalanse niya kasi. Yung iba naman sa inyo, busy sa work, maraming priority si person. So, sabi ni person, hanggat maaari talaga, kahit nahihirapan din siya, ikaw talaga yung pinakaunang priority niya. 'Di ba? And, kung may mga misunderstandings man na nangyayari, o may sumasagabal, o may hadlang sa inyong pagsasama, or sa inyong connection, handa ka niyang ipaglaban. Handa ka niyang ipaglaban. Meron siyang lakas ng loob na, alam mo yun, meron siyang lakas ng loob para ipakita sa lahat, pati sa'yo syempre, na deserve mo siya at deserve ka niya. At kahit ano daw mangyari, huwag daw kayong susuko sa isa't isa. Kasi itong taong to, willing siyang paglaban ka. 'Di ba? And pansin ko itong taong ito sobrang seryoso pagdating sa'yo. Ito yung nakikita ko eh. Alam mo yun, itong taong ito is goal-oriented and talagang iniisip niya talaga yung future ninyo together. Hindi ka nga niya mabitawan. Ito yung napapansin ko. Mukhang may pagka-obsess. Hindi naman, grabe naman yung obsess na. Pero, kumbaga itong taong ito, masabi natin na nakatali yung puso niya pagdating sa'yo. Diba sana all? At saka desisyon ka niya. Ayun yung sinasabi niya dito. Desisyon ka niya. Kaya ikaw na nanonood ng pile number 1, huwag ka daw masyadong mag-iisip ng mga kung anong negative. Lalo kung paghihinalaan mo siya. Kasi sabi niya, kahit may makita man daw siyang ibang tao, yan no, nakasilip siya sa salamin, di ba? Kahit naman daw may makita siyang ibang options o ibang tao, may mga nakakasalamuha siya, hindi maiwasan. Pero kasi, sa isip-isip niya, ikaw pa rin. Ikaw ang pinaka-priority niya sa lahat. Ikaw yung lagi niya iniisip. 'Di ba? And itong taong ito is talagang, pagdating sa relationship ninyo or sa connection ninyo, talagang, siya yung pinaka-nagli-lead, ganyan. At saka, siya, alam mo parang, malakas yung loob, alam mo, ano ba yung tawag dito? Yung para bang hindi siya madaling matibag, ganyan. Talagang leader talaga siya, leader type. Maganda tong pile number 1. No? Sige, dagdag pa ako ng mga oracle cards. Kung ano pa kayo yung possible messages niya.
O, di ba sabi ko sa inyo, ikaw lang yung lagi niyang iniisip. Sa'yo lang siya lagi nakafocus. Ikaw lang yung nakikita niya sa lahat ng mga options na nasa paligid niya. Watching, looking, stalking, focusing out, di ba? Sa'yo lang ang mga mata niya. Wow, grabe. Talagang passionate si pal number 1. Yung iba sa inyo, naku, makaka-receive ng surprise from this person. Paghandaan nyo na ha, may surprise. Grabe. At saka alam nyo, feeling ko itong taong to ha, from the first time na nakita kayo, na love at first sight na to sa inyo. Di ko alam kung umamin na ba to si person or hindi pa. Pero na love at first sight to sa inyo. Parang may kidlat. Katulad ni Lightning, may kidlat na pumasok sa kanyang puso, di ba? And, ayun, working on it, sabi na nga ba. Sabi sa ni person hanggat maaari, kahit na may humadlang man sa inyong dalawa, or maraming pagsubok, ikaw daw mismo, wag kang sumuko. Kasi siya daw, hindi daw talaga siya susuko eh. Talagang gagawin niya lahat ng mga kanya, mapaglaban ka lang. Grabe, pang commitment, no? Pang kasalan itong pile number 1. So, anyways, yun yung reading para sa inyo. So, I hope naka-resonate kayo. So, mag-proceed na po ako sa pile number 2. Hello sa mga pumili ng pile number 2. So, ito yung reading para sa inyo. Take what resonates and leave the rest. So, itong tarot deck ang napili ninyo. So, sige, bubuhat ako ng mga cards. Ano nga ba yung mga special messages sa inyo ng taong nasa isipan ninyo or ang inyong person? So, sige. Drop na po ako ng cards. Oh, nako. Interesting for this pile number 2, ha? Sige, ito na yung vibe kong energies. Medyo malungkot dito sa pile number 2. Kung sa pile number 1, nagtutuwa ako at nasisiyahan ako. For this pile kasi, mukhang yung iba sa inyo galing sa breakup or naputol ang connection ninyo with your person. Yung iba naman sa inyo, may naging blockage talaga. May hindi magandang sitwasyon na nangyari between the two of you. So, may na tower card kasi. At saka to si the lovers. It talks about partnership. So, ang message sa inyo ay person. Actually, naiisip niya naman yung something from your past daw. 'Di ba? And naging mahirap din naman daw sa kanya. Hindi lang daw po ikaw yung nahirapan. Pati rin daw si person. And siguro, kaya hindi nag-workout yung connection ninyo. Kasi nga, with the moon card, may mga uncertainties pa kasi naganap. Or, yung iba sa inyo, ang issue kasi is hindi kayo naging compatible ng taong ito. Kumbaga, hindi kayo balanse, no? Hindi, parang kumbaga, hindi na paglaban ng maayos tong connection na to. At talagang, napagkakaiba kayo ng taong ito. Anong ibig sabihin ng pagkakaiba? So, siguro self-explanatory na to. Maaaring sa ugali, maaaring may specific message. Yung iba lang sa inyo, cheating issues, 'di ba? So, ang message din sa inyo ni person is nais niya na alam mo 'yon, kahit ikaw daw mismo mag-move on ka. Katulad ng sa kanya kasi siya pinipilit niya na daw mag-move on. Iniiwan niya na yung something from your past. Pinipilit niyang makausad. So, sana ganun kayo daw. And wini-wish niya na, alam mo yon, gumanda rin yung buhay mo. Wini-wish niya daw yung lahat ng best for you. Wishing all the best for you. Ayun yung atake. Ayun yung message sa'yo ni person. Parang nagbibigay siya ng paalam. Itong pal number to parang nagbibigay ng farewell or paalam. Ganyan. And with the Hierophant card, naging thankful naman din daw siya kahit paano kasi naging parte ka ng life niya. Oo. Pero yun lang talaga, siguro, ito na, katulad ng hagdanan na to, kailangan yung umakyat dito, patungo sa liwanag, patungo sa panibagong yugto ng buhay nyo, kahit di na kayo magkasama. 'Di ba? Sige, bubuhat pa ako ng oracle cards for another specific or messages na taong ito sa inyo. O, diba?
So, sinasabi ni person, sana mahanap mo daw yung happiness mo. 'Di ba? Maaaring, alam mo yun, hindi man daw talaga kayo yung para sa isa't isa. O hindi din daw kayo nagtagal. Pero kahit papaano daw, sabi ni person, noong mga panahon naging kayo pa, naging masaya rin daw siya kahit papaano sa feeling mo. So, sa ngayon, pinag-pray niya or hinihiling niya na sana ikaw din daw, maging masaya ka na. Okay, may third party, oh. Third party interference. So, yung iba nga sa inyo, di ba, nabanggit ko kanina, may third party issues or cheating issues. So, maaaring itong si person ang nakagawa ng cheating. So, yun nga para bang nagkamali ito. May third party. So, mukhang naghumihingi ito ng ano sa inyo, ha. Sige, wait, natapon. O, diba? Love call. Someone expresses love. Thinking of you and letting you know. O, pinapaalam niya sa inyo na, yes, nagkamali siya. And, yun na nga, sincerely na humihingi siya ng pasensya. Aware siya na nagkamali din siya sa part niya. Yung iba sa inyo, ha, na may cheating issues. O, diba? Yung iba sa inyo, kaya hindi kayo nagmamatch kasi may narcissist na pag-uugali or love bombing. O, diba? Kaya nga sabi ko kanina, from the very beginning, parang hindi na pursue ng maayos tong connection na ito. Kumbaga, yung iba sa inyo rin is ang issues sa una lang magaling. Pero kinalaunan, sumuko din. Kung palaban yung pal number 1, dito sa pal number 2, hindi naging palaban. No? Mukhang sumuko. Diba? So, ayun yung mga messages na nakalap from this pal number 2. So, ayun lang, I hope naka-resonate kayo sa reading. So, thank you and mag-proceed na ako sa pal number 3. Hello sa mga pumili ng pal number 3. So, here's the reading for you. Take what resonates and leave the rest. So, itong tarot deck ang napili ninyo. Okay, start na ako, ha. Alright. Nako, may something kay pal number 3. Sige, sabihin ko na. Parang na-excite ako, ha. Eto. Yung iba sa inyo na nanonood ngayon, mukhang nagkaroon kayo ng misunderstanding. Yung iba separation, literal na separation from this person. Marami ng mga changes na nangyari between the two of you. 'Di ba? Yung iba sa inyo, ikaw din mismo na pumili ng pal number 3, nagkaroon ka ng iba. Pati si person, yung iba rin sa inyo. Marami talagang changes. And sakto with the 5 of Swords, kasi nga nung kayo pa, or nung may connection pa kayo, maaari kasi may mga naging blockages or problema, 'di ba? Na siguro hindi nyo to nalusutan, hindi nyo to nakayanan together, hindi nyo napaglaban, 'di ba? So, ano bang special message ni person? Iniisip ka pa rin niya. Hindi ka mawala sa isipan niya. 'Di ba? Kahit sabihin natin marami nang nagbago, ikaw pa rin nasa isipan niya eh. Hindi, kumbaga parang minumulto. Parang kanta niya ng Cup of Joey, minumulto ng damdamin. No? Nag-reminisce sa nakaraan ninyo, sa nangyari sa inyo. Itong taong ito, gusto niyang bumalik sa inyo, pal number 3. Ayan. Talagang pagkakita ko pa lang, alam ko na agad. Kaya parang na-excite ako. Siguro sa pile number 3, may mga umaasa pa sa inyo, no? Na bumalik ng taong ito. Ito na yung sagot. News na to sa inyo, yes. Parang ito yung pile ng magkakabalikan, ha? Pile para sa mga taong pinagtagpo ulit ng panahon at magkakabalikan. Ito taong ito, babalik to sa inyo. Mag-o-offer pa ng love. Mag-o-offer pa to, malinaw. And ito kasing taong to, sabi ni person, kasi sa lahat din doon ng mga na-experience yung connection, sa'yo pa rin to talaga siya pinaka naging comfortable, sa'yo pa rin to talaga siya pinaka sumaya, and nangarap siya na ikaw pa rin to talaga yung dapat niyang makasama. 'Di ba? So, ayun yung pinakamalinaw na message for pal number 3. Kumbaga, willing talaga si person
na bumalik sa'yo at magkaroon kayo ng new chapter of your life. 'Di ba? So, ikaw, pal number 3, tatanggapin mo ba 'to si person o hindi? Nakasalalay sa'yo. Pero kung sasabi ni person, talagang gagawa at gagawa daw siya ng paraan para mapakita 'to sa'yo ulit at humingi ng second chance, third chance, 'di ba? Lahat ng chances, 'di ba? Kasi hindi ka nga daw mawala sa isipan niya. Oo. Para bang kumbaga, some of you, itong taong ito, dumaan na siya sa mga iba't ibang relasyon after mo. Pero, ikaw pa rin daw yung binabalik-balikan niya. Gusto niyang balikan. Ikaw pa rin daw yung pinaka-the best para sa kanya. At willing talaga siyang gawin yun. At may paramdam sa inyo. Pile number 3. May grabe. Pile number 3 ha. Iba ito. So, sige, bubuta ako ng ibang mga oracle cards. O ano pa yung ibang messages sa inyo ng taong ito. Okay. Minamanifest ka talaga ni person. Pile number 3. Gusto ka niyang makuha ulit. Ikaw, magpapakuha ka ba? And yung iba sa inyo, kung inaantay nyo na mag-contact or mag-reach out na itong taong ito, mag-reach out at mag-reach out ito. Ayan o. Email. Awaited message arrives. Text call. Mag-reach out itong taong ito. Yan. And for sure, kapag nag-reach out sa itong taong ito, talagang sasabihin niya lahat ng mga nararamdaman niya. Yung mga hindi niya masabi-sabi sa inyo noon. Talagang mag-i-initiate siya ng convo, 'di ba? So good luck ha, pile number 3. Pero nasa sa inyo to. Sa inyo nakasalalay kung tatanggapin niyo si person. Okay. Di ba nasabi ko, babalik to sa inyo. Idadaan niyo daw muna kayo sa friendship. Dadahan-dahanin kayo daw, pile number 3. Kakaibiganin ka daw niyo ulit. Di ba? Parang back from the start daw kayo ni person. Nako. Para mukhang may magbabalik. Pile number 3. Ito na talaga yung sign para sa inyo. Abangan niyo to si person. Di ba? So, anyways, ayan ang messages niya. I hope naka-resonate kayo sa reading. So, anyways, yun lang. Bye-bye!